Praise the Lord. Kung kayo po ay may Biblia, buksan natin sa aklat ng Juan. Sino po ang mga binaha? Magsabing praise the Lord. Ang kagandahan po, binaha tayo pero magpapasalamat tayo sa Panginoon. Kahit papaano ay yung pag-iingat ng Diyos ay laging nito sa atin. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. John chapter 16 verse 7 hanggang verse 11. Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, nararapat sa inyo na ako ay yumaon. Praise God. Sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mang-aaliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Verse 8, at siya, referring to the Holy Spirit, pagparito niya ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. Amen. Verse 9, tungkol sa kasalanan, bakit susumbatan ng Holy Spirit ang sangkatauhan sa kasalanan? Sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. Mahirap itong sumbat na ito, mga kapatid. Ang dahilan, hindi sila sumampalataya sa Panginoon. Tungkol sa katuwiran, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Praise God. Verse 11, tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng sanglibutan ito ay hinatulan. So ngayong umaga, pag-usapan natin ang tatlong gawain ng Espiritu Santo. Amen. The threefold work of the Holy Spirit in the world. Amen. Mayroong gawain ng Diyos sa sanglibutan ito na kung magiging sensitibo lang ang tao, marirealize niya na ito'y gawa ng banal na Espiritu ng Panginoon. Amen. Tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga oras na ito. Inihiling natin ang iyong panguna. I-bless niyo po kaming lahat. Gamitin mo ang iyong lingkod na maging daluyan ng pagpapala at biyaya mo. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ay kumilos, mangusap sa bawat isa sa amin, magbukas ng pangunawa, sapagkat yan po ang layunin mo, Panginoon, na ipaunawa sa amin ang iyong mga salita. Purihin ka, dakilang Ama, marami pong salamat. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. Makakaupo na kayo at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Praise God. Kadalasan or madalas na sentro ng pangangaral natin ay ang ating Panginoon sa Kristo. Tama po ba, mga kapatid? Amen. Pero sa Biblia, meron pong napakahalagang paksa na dapat natin maintindihan at maunawaan natin yung trabaho nito, mga kapatid, sapagkat pag hindi natin naunawaan ito, hindi tayo magbibinipisyo dito. Amen. So kaya gusto nating maunawaan ang aktibidad o gawain ng banal na Espiritu para sa ganung paraan ay maranasan natin o magkaroon tayo ng benepisyo sa pagkilos ng ating Panginoon. Amen. Pero next ko munang i-identify natin sino ba ang banal na Espiritu. Amen. Kasi may mga, sabi ng Biblia, kilalanin nyo yung bawat espiritu kung ito'y sa Diyos o hindi sa Diyos. Meron ding pagkilos ng espiritu, akala natin sa Diyos, pero hindi sa Diyos yung mga kapatid. So kaya kailangan dito yung tinatawag na discerning of the Spirit. Ngayon, i-identify natin, sino ba itong Holy Spirit? Kasi sa iba, ang aral nila, itong Holy Spirit, ibang persona ito, ginawang persona. Ang layo po ng kahulugan ng Espiritu sa persona. Yung iba naman,
ang Espiritu parang aktibong puwersa lang na kumikilos. Pero ayon sa Biblia, parang kagabi naalala ko, no, si asawa po ni Sister Helen. Yan. Sabi ko, magandang kausap ito kasi medyo may tama ng konti. Masalita ito. Amen. So yung mga puna niya, siyempre kung ano kasi yung napapakinggan niya, yun ang pinaniniwalaan. Eh kagabi, binabasa namin yung sinasabi niya, kayo kasi mga bonagin ang iingay ninyo. O, kasi doon sa napapakinggan niya, bawal magingay. Ay binasa namin sa Biblia, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon. Nakasulat pala. Sumayaw pa nga eh, pumalakpak. Amen. Purihin with string instruments. So, maganda pagka yung aral na pinaniniwalaan natin, kasi nami-misinterpret niya yung cell group, ano? Akala niya yung cell group, chismisa. Ay, ibang kumbaga sa social media, ibang platform yun. Ang gusto kanya, Pastor, yan ginagawa mo ba? Hindi, ibang platform naman ito. Ito yung hinahanap mong Bible study. Yung kasi iba yun, nagpapalakasan nyo. Di ba? Pagka kayo nagkakatipon, bawat isa sa inyo ay may awit o may umaawit. May aral, may pahayag, magpapahayag ka. O, di ba? Nakasulat pala. Kasi, yung napapakinggan niya, puro paninira sa ganitong uri ng pananampalataya. Di ba? O, kayo anya, ganito, ganyan. O, nung binasa namin kagabi. O, amen. Kaya lang, gusto niyang magpabautismo, pero sa sunod na araw daw, magpabautismo naman siya sa iba. Alright, let's identify who is the Holy Spirit. The Holy Spirit is another term for God. Ang salitang Holy Spirit ay isang termino patungkol pa rin sa Diyos. Amen. May dalawang talata para ma-prove natin na ang Holy Spirit ay ang Diyos. Sa Levitico chapter 11 verse 44, sinasabi doon na ako ang Panginoon ninyong Diyos, magpakabanal nga kayo at kayo'y maging mga banal sapagkat ako'y banal. Nasa 1 Peter din yan. Di ba? Kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. So ang Diyos raw po ay, ano siya? Banal. Sa John 4:24, sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu. So pag pinagtabi mo yung dalawang talata, Levitico 11:44 at saka yung John 4:24, maliwanag na ang Holy Spirit ay ang Diyos. Kumbaga, another description ito sa Diyos. Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay Espiritu. Pagtabihin mo lang, ang Diyos ay banal na Espiritu. Tama ba? Bakit siya banal na Espiritu? Kasi kakaiba siya sa lahat ng Espiritu. May mga Espiritong hindi banal. Pero ang Diyos ay banal na Espiritu. Ngayon, ano ang dahilan bakit kailangan pang gamitin ang salitang Holy Spirit patungkol sa Diyos, samantalang siya rin lang naman pala ito? Ito po ang dahilan niyan. Kung bakit kinakailangan pang gumamit ng terminong ito, ay sapagkat ang termino o titulong ito ng Diyos ay nagpapahayag sa espiritual na kalagayan at pagkilos ng Diyos. Genesis chapter 1 verse 2, the Spirit of God moves. Yeah. Tama ba? And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Yan po yung unang pagkakataon na yung salitang Espiritu ay ginamit. Amen. Na may kaugnayan sa kanyang pagkilos. So kapag ginamit natin ang salitang Holy Spirit referring to God,
Ito po ay tumutukoy sa spiritual action. Yung spiritual movement ng Diyos. Amen. Yun yung designation sa Kanya. Kaya kapag kumilos ang Espiritu ng Diyos dito, hindi natin sinasabi na kumikilos ang Espiritu ng Ama o kumikilos ang Ama. Hindi natin sinasabi kumikilos ang Ama. Hindi natin sinasabing kumikilos ang Anak. Ibang designation yun. Amen. Kundi kapag kumilos ang Espiritu ng Panginoon, ang sinasabi natin, kumikilos ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. So kung mayroon pong pagkilos ang Panginoon, iyan po ay designation niya, yung spiritual movement, spiritual action ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. O ngayon, sino yan? Sino yung Diyos na yan? Tayo, maliwanag sa atin. Meron lang iisang tunay na Diyos. Hindi kagaya ng ibang panampalataya, marami ang tunay na Diyos. Amen. Nandito lang sila, nung ginamit na ng Biblia yung salitang Ama, yung salitang Anak, yung salitang Holy Spirit. Nandito lang sila doon. Amen. Pero tayo, hindi tayo nalilito. Bakit? Yung bawat relationship na ipinapakita ng Diyos sa tao, tinatawag siya sa ganoong pagkakakilanlan. Halimbawa, nung ang Diyos ay naglikha, anong tawag sa Kanya? Ama. Bakit? Ang Ama ang siyang manlilikha. Malakias dos Gis. Parang kagabi sabi nung asawa ni Sterilin, ano? Iba talaga magangaya, pastor, ang Ama. Iba man ang aking. Kang si Kristo ngayon nag-pray, nagtingala sa langit, Ama. O, bako ngayon siya. Totoo naman may Ama. Pero kako, i-identify natin sa Biblia, sino ang Ama? Kasi hindi naman tayo tumatanggi na mayroong Ama. Mayroon. Sa kalagayan niyang pagka-Diyos, siya yung Ama. Tama ba? Siya yung Ama. Malakias dos Gis, wala ba ka tayong lahat na isang Ama, hindi ba ka isang Diyos ang lumalang sa atin? Efeso 4:6, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at nasa sumasa lahat at nasa lahat. So isa lang ang Diyos Ama, tama ba? Unang Korinto 8:6, ngunit sa kanang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. O maliwanag ka ako na iisa lang ang Diyos na Ama. Maliwanag, wala namang kukontra. Pero may prophecy, Sister Flo. Sa Isaiah 9:6, may prophecy tungkol sa Ama. Ano ang sabi? Sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan, hello, ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. O di ba malinaw doon, may prophecy tungkol sa Ama na, hello, mahahayag siya bilang anak. Unto us a child is born, a son is given, unto us a child is born, the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father. Itong bata, ito yung Everlasting Father. Amen. Amen. O sino ka ako ito? Sino ka ako ito? Sabi na si Kristo. Yung pangalan, hindi yung bata, kundi yung pangalan. Amen. Amen. Tignan mo, nung ipinanganak yung Kristo, mga wise men from the east, hindi lang tatlo, nasanay tayo doon sa tatlo. Tatlong hari ang nag-alay sa banal na sanggol. Yumuko, duman, sino tayo hamang lamang upang di sumamba sa hari.
hindi. Actually, hindi po tatlong hari. Men from the east, wise men from the east. Amen. Baka sa Pilipinas galing yun. Mula tayo naman sa malayong silangan tayo. Tama ba? Taga-silangan. Perlas ka ng... Ayun, taga-silangan tayo. So, wise men from the east, naglakbay. Hinanap nila yung bata at nung masumpungan, sinamba nila. Bakit nila sinamba? May prophecy nga na yung bata, ito yung makapangyarihang Diyos, ito yung walang hanggang Ama. Kaya kapag sumamba ka sa templo sa Panginoong Jesucristo, wise men ka, wise women ka, kapag ikaw ay sumasamba sa ating Panginoong Jesucristo. Kung tatlo lang yun, hindi yun mararamdaman doon sa, tama ba? Hindi sila mararamdaman, tatlo lang Karaban yun. Naglalakbay mula sa malayo. Amen. Tapos mayroon pang welcome kay King Herod. Ano bang tawag yan? Yung presidente pag pumunta sa isang bansa. Di ba? Mayroong pagbisita sa bansa. Bini-welcome yan. Di ba? So yan po. So bilang sa kalagayang manlilikha, ang Diyos tinawag na Ama. Kaya lang, nung ang Diyos po ay, anong ang tao nagkasala, wala naman pwedeng subuin iba. Para mamatay. Ito yung problema sa, sa doctrine of the Trinity. Yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pantay. Pareho ang kapangyarihan, co-equal, pantay, co-eternal, pareho walang hanggan, co-existent, sabay na umiral, sabay, pantay ang kapangyarihan. Tapos nung tutubusin ang sanglibutan, sinugo ng Ama yung anak, mamatay ka para sa kanila. Kung ikaw yung anak, payag ka, susuguin ka, mamamatay para sa mga tao, payag ka. Ay, di ako papayag. No, tingnan mo na. Diyak, impuy muna tayo, parehas naman tayo Equal tayo, di ba? Payag ka, ikaw yung mamamatay. Yung Ama yung nagmamahal sa sanglibutan. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. So ang interpretation nila, anak, mamatay ka para sa sanglibutan. Tika muna, pantay lang tayo Tuspuin tayo, sino mamamatay para sa sanglibutan. Di ba ganon? Amen. So doon nawawala yung co-equality ng kanilang tatlong persona. Hindi po kasi ganun ang turo ng Biblia. Yung Diyos na nagmamahal, sabi ng Juan 15, mga kapatid, ito yung tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, ibibigay mo ang iyong buhay dahil sa iyong mga kapatid. Hindi buhay ng iba. Kaya yung salitang, He gave His only begotten Son, yun ay terminong ginagamit sa pagkakatawang tao ng Diyos. Nung ang tao nagkasala, ang Diyos nagkatawang tao, tinawag na anak. Ba't tinawag na anak? Kasi ipinanganak. Pero yung ipinanganak, mayroong mystery doon. Amen. Itong anak na ito, itong batang ito yung Ama. Sabi ng Isaiah 9:6. Ipinanganak ng birhen. Everybody say praise the Lord. So maliwanag po sa Biblia na ang Espiritu Santo, ito ay terminong ginagamit para i-describe ang spiritual activity ng Diyos. Amen. Tinawag siyang Ama sa paglikha, nung tinubos tayo sa kasalanan, tinawag siyang anak. Pero nung umakyat siya sa langit, nangako siya na siya ay paririto, hindi niya tayo iiwang mag-isa. Siya yung magko-comfort sa atin, siya yung magpapaalala sa atin sa lahat na sinabi ng ating Panginoon. Now, i-prove natin na itong Holy Spirit, si Jesus Christ ito, sa kalagayan bilang Diyos. So sa kanyang pagka-Diyos, si Jesus ang banal na Espiritu. Ano ba ang tawag ng Biblia sa Espiritu Santo? Filipos 1:19,
sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng inyong pananain at kapuspusan ng Espiritu ni Kristo. So ang tawag po sa Holy Spirit ay Espiritu ni Kristo. Ano pa? Galatia 4:6. Sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak. So ang Holy Spirit tinatawag pong Espiritu ng kanyang anak. Amen. Paano nangyari yung pastor? May mga kumakanta ng kantang ganito. Si Kristo'y nasa puso, nakikita sa labas, binago niya ang aking buhay. Si Kristo nasa, paano siya mapupunta sa puso mo kung hindi siya Holy Spirit? Tanggapin mo si Kristo sa puso mo. Paano mo nga tatanggapin siya sa puso mo kung hindi siya Holy Spirit? Kung hindi siya sa kalagayang Espiritu, paano mo matatanggap sa puso mo? Tama ba? Lalo na kung ang doktrina ng Iglesia, si Kristo tao, paano mo papapasukin sa puso mo? Si Kristo tao, hindi Diyos, hindi Holy Spirit. Paano mo papapasukin sa puso mo si Kristong tao? Tama ba? So dapat maintindihan natin yung kanyang katayuan, kalagayan ng ating Panginoon. Ngayon, tungkol sa Holy Spirit, ano ang sabi ng Biblia? 2 Corinthians chapter 3 verse 17, ngayon ang Panginoon ay siyang o ang Panginoon pala, isang Espiritu. Siyang. Now, the Lord is that Spirit. Ilan ba ang Panginoon at sino ang Panginoon? Amen. Efeso 4:4, isang Panginoon, isang Espiritu, isang bautismo, isang pananampalataya. Everybody say praise the Lord. So, ang Espiritu ay isa lang. Tama ba? Amen. Ilan ang Panginoon? Isang Panginoon. Yeah. So, kung isa lang ang Panginoon at ang Panginoon ay, sino ba ang Panginoon? Unang Korinto 8:6, isa lamang Panginoon, si Jesucristo. O kung si Jesucristo ang Panginoon, at sinasabi ng Biblia na ang Panginoon ay siyang Espiritu, o maliwanag na si Kristo ang Holy Spirit. Tingnan natin ito. Sa John chapter 14, i-analyze natin itong talatang ito. Ang sabi ni Kristo dyan, si Kristo ang nagsasalita niya. Pagmasdan ninyong mabuti ang talata, unawain natin. Kasi dito nalilito yung iba eh. Dito nalilito. Tingnan nyo ha. Ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga alim. So, sino ang magbibigay ng ibang mga alim? Yung Ama. Upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo. Sino yung tinutukoy? Yung Holy Spirit. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at tandaan nyo yung mga salita niya. Siya, referring to the Holy Spirit, tumatahan sa inyo. Ibig sabihin, kasama ninyo siya at sa inyo. Pag sinabing sa inyo, wala siya. Tama ba? Kasi sa inyo. Ibig sabihin, wala siya. So kung mapansin ninyo, sa panahon na kausap ni Kristo yung mga alagad, sinasabi niya tungkol sa Holy Spirit, siya'y tumatahan sa inyo. Ibig sabihin, kasama ninyo. And then, at siya'y sa inyo. Anong ibig sabihin? May panahon na mawawala siya. Tama ba? Tandaan niyo yung salitang sa inyo.
Si Kristo rin ang nagsabi. John 14:18. Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Yung salitang paririto sa inyo, katumbas ng salitang sa inyo. Sino ang tinutukoy ni Kristo? Ako, sabi niya. Sa mga tuwid, ang salitang ibang mga aliw ay tumutukoy kay Jesus sa ibang kalagayan, sa kalagayang espiritu, sa halip na sa kalagayang tao. Sa verse 17, ipinaliwanag niya na ang espiritu ay kasama na ng mga alagad na di maglalaon ay sa kanila. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ay kasama nila sa kasalukuyan, amen, sa katauhan ni Kristo Jesus, subalit siya ay aalis at pagkatapos ay muling pasa sa kanila at tatahan sa kanila. Ito, tingnan pa natin. 16:7. Lalo pang ipinaliwanag ni Jesus ang puntong ito. Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako'y yumaon. Kailangang umalis ako. Kita mo, nandun na, di ba? Kasama ninyo, tumatahan sa inyo, at sa inyo. Bakit sa inyo? May pagkakataong mawawala siya. Ito na yung sinasabi sa verse 7. Ako'y yumaon. Kailangan kong ako'y yumaon. Sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ay hindi siya paririto. Yung comforter hindi paririto. Pero kung yumaon siya, anong sabi ni Kristo? Siya'y susuguin ko sa inyo. O dyan sa talatang yan, verse 7, saka yung verse 16, ay verse ano? Verse 16, tama. Kung gusto nyo patunayan na si Jesus ang Ama, basahin nyo lang yung verse 16 at saka yung 16 verse 7. Kasi ang magsusugo ng Holy Spirit ang Ama. Sa verse 16. Pero pagdating sa chapter 16 verse 7, ang magsusugo ng Holy Spirit, sino? Si Kristo. Ha? Kawawa naman yung Holy Spirit kung dalawa yung magsusugo sa Kanya. Ha? Pero daog-daog pa lang si Holy Spirit kang gawa. Alright. Bakit sinabi ni Kristo na ako'y kailangan ko yumaon? Kasi kung hindi siya yayaon, yung Holy Spirit hindi makakarating dito. Kasi nandito siya eh. Kailangan niyang umalis para yung Holy Spirit makarating dito sa ibang kalagayan, hindi bilang tao. Amen. Everybody say praise the Lord. So ngayon, pagdating sa verse 18, maliwanag, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. So kapag inanalyze mo ang mga talata, kaya tama ang Biblia, di ba? Kung minsan si Kristo nagsasalita sa mga parable, para yung nakikinig, hindi makarinig. Yung tumitingin, hindi makakita. Bakit? Kasi isinarado nila ang kanilang pandinig, ipinikit nila ang kanilang mga mata. Anong ibig sabihin? Hindi sila ganun kadesididong tuklasin ang tungkol sa pagka-Diyos. Pero dito, kapag hinimay-himay mo, ito muna, aalis siya. Kapag hindi siya umalis, hindi paririto ang Holy Spirit. Tama ba? So, kailangan niyang umalis. Dahil kapag siya yung umalis, masusuko niya ang Holy Spirit dito. Kung iba si Kristo, iba yung Ama, ano ang kinalaman ng pag-alis ni Kristo para masuko yung Holy Spirit? Samantalang doon sa talatang binasa natin sa 14:16, yung Ama ang magsusuko ng Holy Spirit. O ba't kailangan pa ni Kristo umalis? Di ba? Isipin niyo yan mga kapatid. And then pagdating sa verse 18, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y. So yung susukuin na Espiritu, si Kristo pala yun sa kalagayang Espiritu. Yung pariritong Espiritu, hindi iba kundi sabi ni Kristo, ako'y paririto sa inyo. Yung sinasabi sa Mateo 18:20,
magiging posible lang yan kung si Kristo ay Espiritu. Tama ba? Sabi ni Kristo, kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Kung si Kristo tao, hindi Espiritu. Asan si Kristo ngayon dito? Nagkakatipon 2 o 3 sa pangalan ni Jesucristo. Pag nagkatipon daw tayo sa pangalan ng Panginoon, nandito siya. Kung siya po ay tao, gaya ng paniniwala ng ibang religion, si Kristo tao, hindi siya Espiritu, hindi siya Diyos, paano mangyayari yun? Na kapag nagkatipon ang 2 o 3, kagaya ngayon, nagkakatipon tayo, ilan tayo, marami tayo dito. Asan si Kristo dito? Kung siya ay tao. Pero nandito si Kristo, Brother Digong, dahil siya ang Espiritu na nangako, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Amen. So ang Espiritu Santo, ang isa sa mga alagad magpakailanman, binanggit natin kanina, ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Sumainyo magpakailanman. Tandaan niyo yung salita niya, no? Sumainyo magpakailanman. Anong sabi ni Kristo, mga kapatid? Matthew 28:20. Ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi magpakailanman hanggang sa katapusan ng sanlibutan. O diba? Sumasa inyong palagi. So kung i-analyze mo yung mga talata na yan, maliwanag na si Jesus Christ ang tinutukoy na banal na Espiritu. At diba, say praise the Lord. So kaya kapag kayo ay, meron akong isang talatang babasahin. Efeso 3. Wala yan dyan sa notes, maalala ko. Okay, basahin natin mga kapatid, tingnan ninyo ang inyong Biblia. Efeso Kapitulo 3. Verse 14 hanggang verse 17. Ito yung talatang ginagamit ng mga Trinitarian, Sister Glo, para patunayan na mayroong 3 persona ng pagka-Diyos. Sila pag nagbasa, ipapakita lang sa inyo yung mga punto-punto. Halimbawa, tingnan mo niya sa Efeso 3, 14 hanggang 17. Sa verse 4 niya, nandyan yung Ama. Dahil dito, inilulod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Tama ba? Everybody say, praise the Lord. Ngayon, ang isusunod na babasahin, verse 16. Nandyan niya yung Ama. Pagdating sa verse 16, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. So, nandyan yung Espiritu. And then, pagdating sa verse 17, na si Kristo ay manahan sa inyong puso. Kita mo niya, sa verse 15, nandyan yung Ama. Verse 14, nandyan yung Ama. Verse 16, nandyan ang Espiritu Santo. Verse 17, nandyan si Kristo. O, 3. Tama ba? Yung Ama nasa verse 14. Yung anak nasa verse 17, yung Espiritu Santo nasa verse 16. 3. Tama ba? Pero ang mga apostolik, hindi ganyan kung magbasa. Pag nagbasa tayo, para tayo nagmamatsyag, Sister Maya. Tingnan mo ha, sa isa na. Dahil dito, iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Sa English, mas malinaw. For this cause, I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. Amen. Ito yung registration process natin. Amen. Verse 16, that He, sino yung He na tinutukoy? Yung Ama. That He would grant you
to the riches of His glory, to be strengthened with might by His. Kaninong Espiritu yan? Sa Ama. Yun bang Espiritu ng Ama at yung Ama magkaiba? Ikaw ba, Sister Eden, at ang Espiritu mo magkaiba? Ang pangalan ng katawan mo, Eden. Ang pangalan ng Espiritu mo ay, nakukuha nyo, yung Ama, meron siyang Espiritu. In fact, yung Ama, Espiritu mismo yan. Hello? Kaya lang binanggit na His Spirit para lang ma-identify na yung kumikilos sa buhay natin, yan yung Diyos na Espiritu. John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Okay. Anong gagawin nitong ng Diyos na Espiritu? Anong gagawin niya? Brother Jomar, upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kanyang kalwalhatian, na kayo palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Saan kayo palalakasin? Sa pagkataong loob. So ang Espiritu ng Diyos mananahan sa inyo, papasok sa inyo para palakasin ang inyong pagkataong loob. Hindi pumasok na ngayon yung Espiritu ng Diyos sa puso mo. Lumakas ka. Salamat, Espiritu ng Diyos. Tika, sino ka nga pala? Binuksan mo yung puso mo. Verse 17. Si Kristo manaan sa inyong mga puso. Si Kristo pala yun. Yun palang Espiritu ng Diyos na pumasok sa puso mo. Sister Kula, si Kristo pala yun. Si Kristo ay manaan sa inyong mga puso. O diba, Christ in you, the hope of, si Kristo yung nasa inyo. Nalilito lang ang iba sa mga designation ng kanyang activity. O, parang si Brother Jomar. Si Brother Jomar, hindi pa kasi ito tatay talaga eh. Sino bang tatay? Pwede natin isa-isa. Si Brother John. Si Brother John tatay. Pagdating sa bahay nila, ang tawag ng mga, si Brother John, tingnan mo naman yung forma niya, mga pang-opisina, pang-manager na yan, ha? Halimbawa, siya ngayon yung siya yung manager ng isang security company. Kaya ang goal mo, Brother John, hindi ka lang maging CEO, ikaw ang maging owner ng security company. Manager na lang muna. Manager. Ito munang owner. Manager na lang muna. Di ba? Amo talaga niya rin. Di ba? Tinan niyo mga kapatid, ha? Sa bahay, ang tawag ng mga anak sa kanya ay hindi manager. Pagdating sa opisina, ang tawag sa kanya ng mga empleyado doon ay manager. Umi-extra yan si Brother John. Ganun kasipag. Ha? Nagano pa? Nagpapadyak pa. Manager na nagpapadyak pa. May balak na maging manager ng mga parpapadyak. Iyo baga? Amen. Duman sa padyakan, nangabot sa inya, padi. Tama ano? Padi. Mayo man nagabot duman kay Brother John na, Papa, manager. Ang abot sa iya duman ay padi, pararihas lang kita. Pararihas. Amen. So ang tawag sa kanya doon ay padinjun. Pero pagdating doon sa opisina, ang tawag sa kanya ay manager. Sir, manager. Pagdating sa arong ay alangan manabo dun sa kang mga akin niya, padi. Pading John. Kumusta? Baga, So, ang Diyos, tinatawag na Ama sapagkat Creator siya. Ang tawag sa kanya, Ama. Alangan namang nung namatay siya sa krus, sabihin natin, namatay ang Ama sa krus. Hindi, mali yun. Ang namatay yung anak. Bakit?
Kasi yun yung trabaho niya, maging manunubos. Amen. Amen. O ngayon, umakyat siya sa langit. Nangako siya, hindi ko kayo iiwan. Ako'y paririto sa inyo. Ako'y isa sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kung si Kristo hindi Espiritu, kadakol na Kristo yan. Sasamahan tayo, lahat tayo sasama niya hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kadakol na Kristo yan. Kaya garo ang mga Katoliko nagpagibuning mga kuyan. Ano? Kaya kadakol talagang Kristo. May dakula, may sadid, may maputi, may maitong. Yung baga, sa harong igwa, sa CR igwa, sa liog igwa, tapos itong nanalangin duman sa dakulaog na ito, iligtasan mo ngayang akit ko, tayaw niya sa ospital, nagadan ang gutom. Ano ngaya daday mo iniligtas si akit ko, magalat ka ngaya dyan, tagahunta ka ngaya, nagkuhanin ko yan. Nada mo katong sa Christian Sister Glo, niribayan ning sadi, tinago si dakula. Pakabot ka itong lalaki, hain sa ingaya si ama mo. Likulong na gani kayo magkairintindihan. Ano baga? Sa atin, hindi na natin kailangan nung ganon. Bakit? Amen. Sabi ng Biblia, kung saan kayo naroroon, naroroon ako. Saan man. Sabi ng Biblia, dalawa o tatlo nagkakatipon sa aking pangalan. Ako'y nasa kanila. So si Kristo yan. Maliwanag ang Holy Spirit, si Jesus Christ. Tingnan natin yung threefold work of the Holy Spirit. Siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ng sanglibutan. Amen. Tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. When He is come, He will reprove the world of sin. Yung salitang susumbatan, reprove, sa Greek word ay elenko, na ang ibig sabihin ay to confute, to admonish, meaning to convict, to convince, tell, afford, rebuke, reprove. Yan ang trabaho pala ng Holy Spirit. Iko-convict ka, Sister Glo. Amen. Iko-convince ka. Sasabihin sa iyo kung ano yung pagkakamali mo. Hello? Kapag ka naramdaman mo yung Holy Spirit, meron kang ma-realize sa sarili mo. Iyan ang trabaho ng Holy Spirit. He will convict, He will convince, kukumbinsihin ka, mali ang ginawa mo. Tama ba? Kung walang Holy Spirit, ang isip natin, lahat ng ginagawa natin, tama. Amen. Inaral ko nga sa Bible eh. Di ba sabi ng Bible, magalit ka, huwag kang magkasala. Doon sa sabihin na natin na constitution na iniwan ng Panginoon sa mga mananampalataya, Matthew chapter 5, 6 and 7. Ang sabi doon, huwag kang papatay. Tama ba? Huwag kang papatay. Pero sinasabi ko sa inyo, sabi ni Kristo, sino mang magalit sa kanyang kapatid na walang dahilan. Tama ba? Minsan nami-misinterpret natin, huwag tayong magalit sa kapwa. Ay, hindi totoo yun. Pwede kang magalit, huwag kang magkasala. At hindi ka rin naman pwedeng magalit na walang dahilan. Pwede kang magalit basta may dahilan. May dahilan para magalit. Kung minsan nasumura naman tayo sa kabaitan, kahit inaapi-api ka na, hindi ako magagalit. May dahilan para magalit ka. Lalo kung mali ang ginagawa, magalit ka. Sabi ng Biblia, di ba? Kaputan mo ang masama. Makisanib ka sa mabuti. Baka lagi na kayong galit ha. May dahilan, Pastor, bakit ako dapat magalit? Hindi, yung reasonable naman na galit. Yung may dahilan. Basahin nyo yan sa Mateo 5. Nandyan yan. Yung huwag kang papatay, katumbas yan ng huwag kang magalit sa kapatid mo na walang dahilan.
Basahin nga natin, parang nagdudulak kayo. Mateo 5. Tingnan nga natin. Okay lang ba kayo mga kapatid? Praise God. Mateo 5. Saan ba yung talata na yun? Salamin, salamin. Praise God. Amen. Chapter 5, chapter 6 yung nababasa ko. Saan bang talata yan? Yan. You have heard that it was said by them of old time, thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Pag nagalit kang walang dahilan, walang rason para magalit ka sa kanya, ayun yung katumbas ng pagpatay sa Old Testament. Pero kung magalit ka, Brother Erwin, doon sa tao, dahil ninakaw niya yung iniingat-ingatan mong cellphone sa loob ng 20 taon, may sentimental value na yun sa'yo. Ninakaw, may dahilan ka ba para magalit? Mayroon. Pero kung wala namang dahilan, tinignan lang yung cellphone mo, galit na galit ka. O, diba? Naintindihan ninyo? Pwede kayong magalit. Sabihin mo sa iyong katabi, pwede akong magalit. Basta may dahilan. Nakakasala ka ba pag nagalit ka na may dahilan? Hindi. Yan yung sinasabi ng Biblia. Magalit ka, huwag kang magkasala. Huwag lumugan ng araw ang iyong galit. Sabi ni Randy, ano man pastor na, huwag lumugan ng araw, taon na gani. Ano daw kung magkariligtas pa kita kami? Natataonan na yung galit mo. Magalit ka. Pero huwag kang magkasala. Amen. Everybody say praise the Lord. Now, ang Holy Spirit, ang trabaho nito, i-reprove. I-rebuke ka. Pag may ginawa kang kasalanan, i-rebuke ka ng Holy Spirit. I-reprove ka. So yan ang, i-convict ka, Brother Erwin. Kung ikaw ay makasalanan na hindi naglilingkod sa Diyos, pero yung puso mo ay maayos ka, gaya ni Cornelio, may conviction na gagawin sa'yo. Alam nyo, ang kagandaan nito, nung tayo ay makasalanan pa, si Kristo namatay sa atin, nung narinig natin ang mensahe na yan, na-convict tayo. Na-realize natin sa ating sarili, nagkasala tayo sa harapan ng Diyos. At gusto nating maging matuwid sa harapan ng Diyos, kaya nag-submit tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Nung si Peter ay mangaral, sabi ni Pedro, pakatalastasin nga ng buong angkan ng Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa cross. Anong ibig sabihin? Itong Kristo na inyong ipinako sa cross, inyong pinatay, ito yung Panginoon, ito yung Kristo, ito ang inyong Diyos na nagkatawang tao. Tapos pinatay ninyo yung tagapagligtas ninyo. So kung ikaw gusto maligtas, Sister Angel, paano ka pa maliligtas yung tagapagligtas? Pinatay mo. So anong nangyari nung marinig nila yung preaching ni Peter? Kung sabi ng Biblia, nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso. Yun yung conviction. When they heard this, they were pricked in their heart. Nasugatan, nasaktan, na-convict, na-convince ang kanilang puso. Ano yung reproof? Sinabi yung pagkakamali. Mali talaga. Ba't pinatay ko yung tagapagligtas? So yun ang naging dahilan bakit sila nagtanong, mga kapatid, anong gagawin namin? Then Peter said unto them, repent and be baptized. Napansin mo ba yung mga tao sinisiran nyo ng bulog? Ba't yung iba naiiyak?
Yung iba naluluha, yung iba hindi makaibig. Dahil ang tagal mo mag-share. Hindi ang tagal mo pala mag-share. Di ba? Meron. Sister Catalina Cruel. Bina-Bible study ko doon sa yung binabaha. Anong lugar yan? Karangaan. Tama ba yung lugar ni Sister Taling? Ay, hindi Karangaan. Tama, Karangaan. Habang sinisiran ko siya, umiiyak Sister Taling, mga kapatid. Umiiyak siya, nakukonvict siya, hanggang sa nag-decide na magpabaptize. Amen. Sister Irene, ganun din. Ang dami nating sinira ng Word of God, naluluha sila, naiiyak sila, hindi na natagal kang magturo. Amen. Kundi, kinukonvict ng Espiritu ng Diyos ang kanilang puso. Now, pagka yung conviction na yan pinalipas mo, mawawala yan. Hanggang sa wala ka ng gana sa Diyos. Hindi ka na interesado sa Diyos. Di mo yung pamangkin ni Brother Michael Montifalcon, siniran ko ng Word of God, Bible study ko mga kapatid, mangiyak-iyak, nagsisimba, kaso hindi niya maiwanan yung pagganyan-ganyan. Diba? Nagbo-beauty pa dyan. Amen. Pero nakukonvict na. Naintindihan na yung water baptism, pero ayaw magpabautismo dahil paano na yung beauty pa dyan. Diba? So, pinaliwala hanggang sa nawala na siya ng gana sa Diyos. Kahit ano pang sharing mo sa Kanya, hindi niya na tinatanggap. Bakit? Sabi ng Diyos kay Noah, ang Diyos ay hindi makikipagpunyagi lagi sa tao. Hindi siya lagi magpapadala ng conviction sa iyo. Meron lang ang tao, 120 years to repent sa panahon ni Noah. Pero sa panahon natin, kapag nineglect mo ang conviction ng ating Panginoon, mga kapatid, maraming tao gustong iligtas ang Diyos. Pag ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. Sayang ang biyaya, sayang ang kaligtasan, sayang ang pangako ng Diyos. May mga taong gano'n, kung sinisiran mo, kinukonvict, tapos binaliwala, wala na. Pag nawala na yung gana, pag binaliwala nila yun, ang Diyos hindi makikipagpunyagi lagi. Hindi ka laging ikukonvict ng Diyos. Gayon din sa ating mananampalataya. Pag mayroon tayong ginagawang hindi tama, na-convict tayo, mali ito, tapos binaliwala mo, mapapansin mo, yung nakukonvict ka na hindi tama, ngayon okay na sa'yo. Nakuha yung ibig kong sabihin? Nung una, kinakabahan kang gawin ang bagay na ito. Nung una, parang parang hindi pwede. Pero kapag binaliwala mo yun, okay na sa'yo. Pwede na, okay na. Amen. Okay na. Wala nang conviction. Dalawa yan, conscience of conviction or conscience of convenience. Convenient ka na nagawin ng mga bagay na yan. Pero ang totoo nung una, kinukonvict ka ng ating Panginoon para wag gawin ang mga bagay. Ang maganda sa mananampalataya, Sister Eden, may personal conviction. Sa mga bagay na hindi klaradong binabanggit ng Biblia, mayroon kang personal conviction. Tama ba? Hindi ka nga sumasali doon sa sayawan, pero nanonood ka naman, tapos gumaganyan-ganyan yung paa mo. Ayan. Ha? Wala yung espiritu mo doon, wala ka doon, pero yung puso mo nandoon. Parang ganito yan, wala na kayo sa Egypt, pero ang Egypt nasa puso nyo pa rin. Hello? Masyadong makahulugan, pastor. He will reprove the world. Hindi lang po Hudyo. He will reprove the world. Hudyo o Gentile o lahat ng tao, ang Espiritu ng Diyos ay nagpo-convict. Amen. Everybody say praise the Lord. Meron tayong pastor sa Visayas, nagba-Bible study. Yung mga dibaril, Brother Erwin, nandoon sa puno. Babarilin yung pastor. Amen. Pastor Lydia, nakausap ko personal, nung worker pa po ako sa Manila, sa Tondo Church. Alam mo, Brad, yung time na yun, nagpa-Bible study ako, may mga tao nandoon sa puno.
gusto pala nila akong barilin. Pero kumilos ang Panginoon. Napuspos ng Holy Ghost, laglag. Laglag. Na-convict. Amen. Everybody say praise the Lord. Mayroong preacher, habang siya'y nangangaral, 10 silang magkakaibigan. Ang mission nila, Choy, barilin yung tao. Yung preacher, barilin. Patayin nila yung tao. Pero habang sila ay, naghanap lang sila ng timing, 10 sila. Habang sila ay nakikinig sa preaching, mga kapatid, kinonvict sila ng Espiritu ng ating Panginoon. Namalayan na lang nila, umiiyak na sila, kasama na sila ng mga taong nag-surrender ng buhay sa ating Panginoong Jesucristo. That's the work of the Holy Spirit. Hindi lamang sa Diyos, sa lahat ng mga tao. Siya ang pangpalubag sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng buong sanglibutan din. So bakit i-convict ng Diyos ang tao tungkol sa kasalanan? Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa atin. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ang unbelief po is the foundation of sin and the source of sinfulness that will damn the soul. Ang unbelief, ito po yung pundasyon ng kasalanan. At ito po ang pinanggagalingan ng pagkakasala upang ang tao ay hatulan, mapahamak. Nagpasimula yan doon kay iba, di ba? Totoo bang sinabi ng Diyos? Oo, sinabi ng Diyos, huwag kami kakain, huwag namin iipuin. O di nagalinlangan ka sa salita ng Diyos. Amen. Huwag nating questionin ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Huwag nating questionin yan. Anong sabi ng Biblia? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes in is baptized. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay ang hindi sumasampalataya. Tingnan mo, pag hindi ka sumampalataya, hahatulang ka ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Ang Israel, bakit hindi sila nakapasok sa Kanaan? Because of unbelief. Kaya ang warning sa atin, magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling magkaroon sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya. Yung evil heart of unbelief, ito yung pinapaiwasan sa atin. Amen. So mayroong conviction ng Holy Spirit. Amen. Siguro kung masubukan nyo yan, pag may sakit, nag-pray ka, mayroong unbelief minsan na umaatake sa atin. Gagaling kaya ito? Iko-convict ka ng Panginoon tungkol sa unbelief. Mag-ingat tayo sa unbelief. Hebreo 3:19, nakikita natin na sila'y hindi nakakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Amen. Everybody say praise the Lord. Merong kinausap ang Panginoon. Amen. Sabi nung kausap niya, Panginoon, help daw my unbelief. May solution pala sa unbelief. Hello, may solution pala sa unbelief. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon para yung unbelief ay palitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. Ipo-convict ka, Sister Glo. Yung unbelief mo, papalitan niya ng belief ng ating Panginoon. Papalitan niya ng pananampalataya. Dahil ipo-convict ka ng Panginoon, alisin mo ang unbelief na yan. Dahil ang unbelief na yan, yan ang pinagmumulan ng kasalanan. Sa prayer, pagka kayo raw ay nanalangin, anong sabi ng Biblia? Mark 11:24. Magkaroon kayo ng pananampalataya na ito'y inyong tinanggap na at ito'y inyong kakamit. So yung unbelief palitan ng pananampalataya. Kailangan pagganahin natin ang Holy Spirit. I-convict tayo na magkaroon tayo ng pananampalataya. Dahil hahatulan ng Diyos ang tao sa kawalan ng pananampalataya. Next, tungkol sa katwiran. Bakit hatulan ng Diyos, ng Holy Spirit, bakit susumbatan niya tayo? Bakit i-convict niya tayo? I-convict niya tayo saan? Sa katwiran. Bakit? Sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo ako
makikita. So ngayon, ang pagkilos na ito ng Panginoon bilang Espiritu, hindi na bilang tao. Iko-convict niya tayo sa katwiran. Ipapaalala. Okay, linawin ko, isa sa trabaho ng Panginoon sa pagiging Espiritu, ipaalala sa atin ang kanyang mga sinabi. Pangalawa, ang pangalawa mga kapatid ay ipaunawa sa atin ang katotohanan. Sasabihin sa atin ang katotohanan. Na anong sabi ng Biblia tungkol sa righteousness ng tao? Ang tao masyadong matuwid sa sarili. Tama ba? Mabuti na lang naglilingkod tayo sa Diyos. Dahil yung mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, tingin lagi sa sarili ay matuwid. Laging tama, may tama. Kaming lahat ay naging parang marumi at lahat naming katwiran ay naging parang maruming basahan o basahang marumi. Nalalantang gaya ng daon kaming lahat at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Hindi tayo pwedeng Sino dito mga magulang na iinis pagka yung anak nangangatwiran? Amen. Tama ba? Yung kahit anong sabihin mo, laging may rason, pwede makabukado. Alam niyo po sa Diyos, yung katwiran natin, maruming basahan. Tama ba? Maruming basahan. Kung tayo nga naiinis, pagka may sinabi ka, rason, katwiran, dahilan. Di ba? Magpakaanak muna kayo. Pagdating ng araw, magiging magulang din kayo. Hindi nga, totoo yan. Totoo yan. Hindi sa inyo, sa inyo. Diba? Lalo na mga Kristiyano tayo, mag-aaral lang na magpakumpara. Kahit sa tingin mo, kahit sa pakaramdam mo, ikaw yung matuwid, mag-aaral magpakumpara. Amen. Kasi kapag ka mayroon kang ganyan, mapagpakumbabang espiritu, anong sabi ng Biblia? Yung mga mapagpakumbaba ay magmamana ng... Magmamana ka ng karya ng Diyos. Mamanahin nila ang langit. O sino gusto magmana ng langit? Praise God. Romans chapter 3, 10 verse 2. For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Dahil ignorante sila sa katwiran ng Diyos, ini-establish nila sa kanilang sarili ang kanilang sariling katwiran. Dahil dyan, hindi nila isinabmit ang kanilang sarili. Hindi nila ipinasakop ang kanilang sarili sa katwiran ng Diyos. Amen. Everybody say praise God. Kaya yung mga Hudyo, hindi nila tinanggap dati din ang Panginoon. Anong sabi ng Biblia? Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Ang sanglibot ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sarili. Kaya yung mga taong nagmamatuwid, nawala sa kanila ang katwiran ng Diyos. Salamat, tinanggap natin si Kristo. Dahil kay Kristo, naging matuwid tayo sa harapan ng ating Panginoon. Wala tayong pwedeng ipagmalaki, hindi tayo matuwid sa harapan ng Diyos. Pero nung tinanggap natin si Kristo po kasi ay ginawang karunungan mula sa Diyos, ginawang katwiran, ginawang kabanalan, at ginawang katubusan. Kita mo yung benepisyo na yan, Brother Jomar? Pag tinanggap mo si Kristo, nagiging matuwid ka sa harapan ng ating Panginoon. Pag tinanggap mo si Kristo, magkakaroon ka ng karunungan mula sa Diyos. Pag tinanggap mo si Kristo, makakapamuhay ka ng may kabanalan. Pag tinanggap mo si Kristo, tatanggapin mo ang katubusan sa iyong kaluluwa. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo ay nagiging matuwid. Last, tungkol sa paghahak, mayroong judgment. Sabihin natin judgment.
Ang Holy Spirit, kumikilos para i-convict tayo, maniwala tayo, kumbinsihin tayo na may judgment na mangyayari. Alam mo, pag walang pagkilos ang Holy Spirit sa iyo, baliwala ang mga nangyayari. Alam mo yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, hindi na ito basta-basta. Kahit saan baha. Ang sinabi ng Biblia, hindi magkakaroon ng baha, gaya sa panahon ni Noe. Pero yung mga baha nangyayari na sa panahon natin, nagdadala ng takot sa mga tao. Ano ba? Mga baha, giyera, iba't ibang kalamidad. Kita mo? Sa China lang, kawawa ang China. Ang mga tao doon, kawawa. Diba? Si Inting dumaan dito. Ay, si Inting. Inting, ako gaganti. Pumunta si Inting doon sa China. 299 kilometers per hour. Yung takbo ng hangin. Yung mga building, yung kutsing napakalaki, binabaliktad. Yung nakamotor, lahat talaga mga kapatid. Diba? Yung mga bubong ay grabe. Ay mga nangyayari sa ating panahon. Yung mga sa Middle East na hindi naman yan inuulan, hindi binabaha. Dubai, pinakamagandang syudad sa buong mundo. Ha? Nandiyan yata yung 7 Stars Hotel. Diba mga kapatid, anong nangyari sa Dubai? Baha. Dati hindi yan. Nagka-cloud seeding pa nga sila para magkaroon lang ng ulan. Pero ngayon, surrender sila sa ulan at sa baha. Ha? Pilipinas, kaunting. Hindi pa nga talaga totoong bagyo. Nagbibiro pa lang si Inting, baha na. Eh kung tinutuloy ni Inting, buti si Inting kababayan natin, ano? Diba? Inting kabisuti. Kung tinutuloy ni Inting, yung 299 kilometers per hour, tumama sa Manila. Sister Glo, hindi ka makakauwi dito ngayong linggo. Diba? O nakaraan, grabe bagang baha. Bakit yung mga ilog doon, tinatapunan, ginagawang mga establishmento, tapos maghahanap ka ng ng mga flood control project? Paano ka makakwita ng flood control project na kayo mismo tinapunan ninyo yung mga ilog? Yung mga dagat ay nire-reclaim. Akala ko yung reklamo yan eh. Ha? Reclamation. Tingnan nyo mga kapatid, yung mga natural na mga. Tapos yung mga bundok pinapatag. Yung mabababa, pinapantay. Alam nyo tayo ang gumagawa ng disaster sa ating. Isang araw may paghatol na gagawin ng Diyos. Ito ang nakakatakot. Tungkol sa paghatol sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ito ay hinatuloy. Men who believe in Christ will escape the judgment of damnation. Pag nanampalataya ka kay Kristo, sigurado kang ligtas. Pero pag hindi ka nanampalataya, anong sabi ng Mark 16? Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay datapwat, ang hindi sumasampalataya ay mayroong judgment. Ikalawang Tesalonica chapter 1 verse 7 hanggang 9. Kayong mga binighati ay bigyang kapahingahan na kasama namin sa pagpapakahayag ng Panginoong Jesucristo mula sa langit, kasama ang mga anghel na nasa nagniningas na po. Sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay makakaranas ng kapahingahan. Di ba ang sarap nung magpahinga? Kayo nga, pagod na pagod, nagbabakasyon, nag-outing, ano yan? Nag-aan? Mag-relax man daw. Pero sa sanglibutan, pa-relax. Pa-red horse. Ano ka makaka-relax? Pagpulig mo, talaga. Ito na ang nag-inom, Mr. Malo, talagang nag-iikot na ang paghiling niya. Kang siya na makabot duman sa room dahil na naharap kumiyawin sa ilang pinto at nag-iikot. Inalak niya na lang na tumama ang pinto. Saka siya naglaw. May judgment na mangyayari.
Pero tayong naglingkod sa Panginoon, makakaranas ng kapahingahan. Sa pagbabalik ng Panginoon, kasama nga ang mga anghel na nasa nagniningas na apoy, makinig kayo, na maghihiganti sa kanila na hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ng Panginoon at hindi nakakilala sa Diyos. Pag hindi ka nakakilala sa Diyos, Sister Mike, pag hindi mo sinunod ang Ebanghelyo, ang sabi ng Biblia, sa pagbabalik ni Kristo, imbis na kapahingan, Brother Lopo, kapahamakan. Paghihiganti ang mga isang araw mga kapatid, ang tao haharap sa Diyos. Isang araw, haharap tayo sa Diyos. Bawat isa, haharap sa Diyos. Mga taong hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Pag ang pangalan mo hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ayan o, may anghel. Kukumpirmahin niya. Siguro pipila doon, hindi naman si Joy. May pipila ka doon. Kung ikaw man, pipila ka. Andyan ba yung pangalan ko? Sabi nung anghel. Speechless. Hindi ka makakaintindi. Amen. Kasama ba tayo dyan, Pastor? Hindi, nakasulat pangalan natin. Amen. Kung diskumpiyado ka, ha? Ikaw ba ay nag-aalinlangan na nakasulat ang pangalan mo? Ay mga ba? Pag pumila ka dyan, mga kapatid. Pag sa judgment, pumila ka dyan, kabahan ka na. Dahil dapat wala ka dyan. Ba't nandiyan ka? Nakakakabag. Alam niyo ba na yung pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay, pwedeng mabura? Sabi ng Diyos kay Moises, yung nagkasala, siyang burahin ang pangalan sa aklat ng buhay. Hindi ka, pag nakapila ka dyan, naku mga kapatid, ayusin natin ang paglilingkod natin na huwag tayong pumila dyan. Dahil ang judgment sa atin, wala sa white throne judgment. Ang judgment sa atin sa judgment seat of Christ. Amen. Yung judgment na magbibigay siya ng reward. Yes. Hallelujah. Lahat tayo ligtas doon, pero iba-iba yung reward. Amen. Hello? Kung mayroong programa ng evangelism, hindi ka sumasali, wala kang reward ng sulbini. 5 yan, di ba? 5 crown. Kung ang gawa mo, gawa sa bato, sa dayami, puti, at yung mga nasusunog na bagay, ligtas ka pero wala kang reward. Amen. Hindi ka aktibo sa church, aktibo ka sa ibang gawain. Pagdating sa church, tinatamad ka, wala kang gana. Eh, huwag kang umasa na may reward kang matatanggap sa Panginoon. Ligtas ka. Ang sabi man kaya kang iba dyan, dawa ngaya pastor, taga-sikit lang ngaya kuluman. Taga-samod lang ngaya, basta ligtas. Magsisisi ka. Ha? Kami nagpapahinga sa aming, sabi ng Bible, mansyon, ikaw nagwawalis. Ha? Ay, kulas, pakiwalis. Sipin mo habang buhay ka, everlasting life yun na nagwawalis ka. Diba? Amen. Walang hanggang buhay yan, Sister Glo, nagwawalis ka. Oh, bakit? May prayer meeting, hindi ka dumadalo. Aray. Amen. Everybody say praise the Lord. Say, i-convict ka ngayon ng Holy Spirit. This is the word of the Holy Spirit. I-convict ka, may judgment na. May judgment of reward. May white throne judgment. So, ang prayer ko, lahat tayo, walang makapunta rito. Dahil pag nandito ka, pumila, Diyos pong mahabagin. Amen. Ang layo mo pa siguro, Lord, nandiyan ba, Lord? Sabi nung angin, doon tayo sa judgment seat. Amen. Alam mo naman kung ano yung ginawa mo sa gawain ng Diyos. Alam mo naman kung paano ka nag-perform.
Alam mo naman kung ano yung mga sacrifice na ginawa mo sa harapan ng Panginoon. Kaya pagdating sa white throne judgment, excited ka. Bakit? Excited ka kung ano yung reward na ibibigay ng Panginoon. Amen? Kahit ikaw naglilingkod sa barangay, pag alam mong marami kang performance, at pag mayroong mga ano bang ginagawa niyan, nagsusurvey sa inyo, mayroong nag-i-evaluate sa inyo, excited ka na mayroong kang tatanggaping reward. Bakit? Alam mong nag-perform ka. Amen. Amen. Pero kung wala kang performance, Brother Irvin, kahit sa school nyo, kung mahina yung performance nyo, amen, sa isang araw, 10 tao lang yung nakapag-tuition sa'yo. Ay kahit ang Ateneo siguro, mag-iisip, ano ba ito? 10 lang. 10 lang. Amen. Diba, kahit sa larangan man, pag ikaw ay may ginawa, maganda ang performance mo, mag-expect ka na mayroong reward sa iyo. Ito yung trabaho ng Holy Spirit ngayon. Iko-convict ka ngayon, sister mo. Ay, mayroon palang white throne judgment. Mayroon palang judgment seat of Christ. Excited ka na pagdating ng araw, haharap ka sa judgment seat of Christ. Nag-expect ka, ano yung reward na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Isang baso lang, Sister Lel, na malamig na tubig, hindi mawawalan ng gantimpala sa Diyos. Lalo na napakain ka ng spaghetti. O, di ba? Tubig nga lang na malamig, hindi mawawalan ng reward. Amen. O, di ba? O, si Iyo nagpakain na, may reward na. Wala man lang pakialam si Iyo. Di ba mga kapatid? So mag-expect tayo, may Holy Spirit na nagkukonvict. Iko-convict ka, iko-convict tayo. May judgment na gagawin. Sana mga kapatid sa judgment seat of Christ na. Pipila tayo para tumanggap ng Amen. Everybody say praise the Lord. Hindi para tumanggap ng purpose. Amen. Tuwang-tuwa yung mga taga-purpose. Mayroong kumukubra ng 40,000. May kumukubra ng 30,000. Meron nga doon nakapagpatayo ng bahay dahil sa purpose. 40,000. Oh. Kita mo, napakapalad nila. Tapos kayong mga nagtatrabaho ng gusto, kayo ang mga nagkukontribute doon. Walang peace. Yung walang peace. Yung iba, patambay-tambay, patungits-tungits, mayroong card. Sana mabagong system. Turuan ng tao paano magsulita. Amen. Sana turuan. O pag tinanggap nito, gawin ninyo itong puhunan, gawin ninyo kabuhayan. Iasa lang. Kaya ikaw naman, grabe ang trabaho mo, grabe ang kaltas sa'yo, dahil mayroon tayong kailan kaya ang kalamang peace? Conviction sa kasalanan, conviction sa ano ba yun? Katwiran, tama ba? Conviction sa judgment. Yan po ang trabaho ng Holy Spirit. So kaya kung pahintulutan nyo ang Holy Spirit na kumilos sa buhay ninyo, iko-convict tayo tungkol sa mga. Tatlong bagay na iko-convict tayo ng banal na Espiritu. Amen. Ano yung tatlong bagay na yun? Ha? Kasalanan, katwiran, judgment. Tumayo tayo.